Samantala sa punong ito po, makakusap po natin si Superintendent Ulysses Cruz ng hepe po ng Dasmariñas Police. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa iyo, DJ. Yung pong monitoring dito sa grupong ito, paano nyo po natuntun dito sa area ng Dasmariñas? Nagkaroon kami ng habulan mula doon sa kanilang bodega at muntik na nga sila makalabas sa mga checkpoint na aming nilagay. And then dito sila inabot ng ating mga tauhan. Opo, at talagang kahit ang sasakyan nila, meron silang dalang truck, AUV ang dala nila, talagang nagbaka sakali sila na makatakas pa. Actually, parang gusto na nilang bitawan yung truck kasi medyo nakakaramdam na sila na merong humahabol. Kaya pagdating dito, kinat na nila yung truck na pinagkakalagyan ng mga dairy products. Opo. So, tama-tama naman na mga tauhan ng Dasmariñas Police ay umovertake na rin sa kanila upang sa ganun ay dito na sila magkaroon ng putukan. Saan po ang usually iniikutan ng grupong to? Within Cavite lang po, talagang Calabarzon area na? Hindi lang dito sa Cavite, hindi sa Calabarzon. Isa na pupunta pa sila ng Region 3. Opo. At Metro Manila. At karaniwan, yung mga nabibiktima nila dito, yung mga magdadala ng goods sa area na to, parang ganun po? Magagaling ng Metro Manila. And sometimes naman yung galing na rito sa Cavite at ina-hijack na along Aguinaldo Highway. Opo. Yun nung pagkaka-identify nyo doon sa dalawang pulis, maliban no doon sa mga ID, may nakuha ho ba na yung mga baril nila may tatak ng PNP, ganun ho ba? Yung baril nila is issued. Titingnan namin yung serial number at i-check namin yan sa kanilang record kung ito ay issued firearms na PNP. Sa ngayon ho ba, may idea kayo kung anong grupo itong naka-enkwentro nyo o wala ho silang pangalan? Wala kaming matukoy na pangalan ng grupo pero sa nakikita namin, isa sa mga leader nila ay yung si Santos dahil ito ay awol na sa kapulisan based dun sa aming verifikasyon na ginawa sa National Headquarters. Sa pagkakalam nyo po, mga gaano katagal na nag-ooperate itong grupo? Matagal-tagal na rin kasi may mga nakausap ako na ibang unit na ang sinasabi, sila din yung responsable sa mga ibang mga hijacking at carnapping sa Metro Manila. So mga nasa 3 hanggang 5 taon na ito mga nag-operate sa... Opo. At usually yung ganitong klaseng sindikato, pag mapatay mo yung ulo, may mga tinatawag na remnants, yung mga natitirang galamay. Nakikita nyo ba ito sa kaso nito? Oo, pero ito'y malaking dagok sa kanilang grupo dahil napakalaki ng nawala sa kanila. At meron mga siguradong mga kasama to pero sa nakikita ko baka nabawasan sa kanilang strength sa kanilang grupo. Apo, maraming salamat sa inyong panahon. Maraming salamat din po. Police Superintendent Ulysses Cruz, ang hepe po ng Dasmariñas Police.